basurahan, sa basurahan, itapon ating kalat. Sa basurahan, sa basurahan, itapon ating kalat. Itapon ang basura ng tama upang kalat ay mabawasan. Malinisan nating kapaligiran, polusyon ay maiwasan. Sa basurahan, sa basurahan, itapon ating kalat. Sa basurahan, sa basurahan, itapon ating kalat. Isang makakalikasang linggo, Pilipinas, ikaw ay nakikinig sa programang Walang Plastikan, literal na purong kalinisan. Ito ang Talak with Gina. Ako ang inyong host, Regina De San Jose, at habang naghahanda kayo ng inyong pananghalian, samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga napapanahong balita, mga isyong pangkomunidad, at syempre, ang bawat problema ay may solusyon at dapat agarang aksyonan. Episode natin ngayon ng Walang Plastikan, usapang waste management, tatalakayin natin ang makalat na problema ng isang barangay sa San Rafael, Bulacan. Tanong ko sa inyo, paano nga ba nakadaragdag ang basura sa baha? Bakit lumalala ang mga problema sa barangay pagdating sa basura? At higit sa lahat, ano ang magandang gawin sa ating sariling tahanan at komunidad para makatulong? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, kaya huwag kayong aalis katalakan. Pero bago tayo sumabak sa masinsinang usapan tungkol sa basura at kalikasan, alamin muna natin ang mainit na balita ngayong araw, diretso mula sa Pulso Lokal News. Sa unang balita, Speaker D at Sandro naghain ng anti-political dynasty bill. Sa layuning wakasan na ang political dynasty sa bansa, nagkaisa sina House Speaker Faustino Bogie III at House Majority Leader Sandro Marcos na maghain ng panukalang batas laban dito. Sa ilalim ng House Bill 6771 o Anti-Political Dynasty Act, ang mga asawa, kapatid at mga kamag-anak hanggang 4th degree ng affinity at consanguinity ng isang duly elected public officer ay hindi maaaring tumakbo ng sabay. MSRP na pulang sibuyas itinaas sa 150 kada kilo. Itinaas ng Department of Agriculture sa 150 kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP ng pulang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tu Laurel, mula sa 120 kada kilo, magiging 150 kada kilo na ang MSRP ng red onions simula December 11 dahil sa ani tumaas na ang export price mula sa major suppliers tulad ng Holland at China at paglakas ng dolyar kontra piso. Special license sa e-trike at e-bike drivers inihirit ni Tulfo sa LTO. Hiniling ni Senator Raffy Tulfo sa Land Transportation Office o LTO na isyuhan na ng special driver's license ang mga nagmamaneho ng e-trikes at e-bikes na gagamit ng secondary roads o sa mga labas ng barangay at subdivision. Dapat anya may lisensya ang mga ito para mapilitang sumunod sa mga batas trapiko. Simula sa darating na January 2, ipagbabawal na ang e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing lansangan at dapat nakarehistro sa LTO ang e-trikes na may bigat na 50 kilo pataas. Mga katalakan, iyan ang ilan sa mga maiinit na balita ngayong araw. Nagbabalik tayo sa ating espesyal na talakayan tungkol sa basura at kalikasan. Mga katalakan, alam nyo ba na isang simpleng basura gaya ng plastic ay pwede na magdulot ng malaking problema sa ating komunidad?
Isipin niyo ito, sa isang barangay sa San Rafael, Bulacan, kahit kaunting ulan, kaagad umaapaw ang mga kanal. Konting kapababayan sa pagtatapon ng basura at boom! Baha agad na sa kalsada. Ayon sa SK chairperson ng nasabing barangay, marami sa mga residente ang nagtatapon ng basura sa gilid ng kalsada. Dahil dito, nagkalat ang mga aso at nagdudulot ng mas malaking kalat sa paligid. Ayon sa SK chairperson ng nasabing barangay, marami sa mga residente ang nagtatapon ng basura sa gilid ng kalsada. Dahil dito, nagkakalat ang mga aso at nagdudulot ng mas malaking kalat sa paligid at madalas nabarado ang kanal tuwing umuulan. May mga hakbang na ang barangay gaya ng pagpapahiram ng pribadong garbage truck, pagpapatayo ng segregation facility sa bawat kanto, ang mga ordinansa para sa tamang pagtatapon ng basura, patuloy pa rin ang hamon. Bakit? Dahil mahalaga pa rin ang kooperasyon ng bawat isa. Kaya sa episode na ito, alamin natin ang mga dahilan kung bakit dumalala ang problema, ang mga epekto nito at higit sa lahat, ang mga solusyon na pwede nating gawin mula sa ating sariling tahanan hanggang sa buong barangay. Kaya simulan na natin ang usapan sa walang plastikan, usapang waste management. Para mas maintindihan natin ang sitwasyon at makakuha ng expert advice, makakasama natin ngayon si Erica Joyce Magat, Environmental Specialist 2 ng Municipal Environment and National Resources Office ng Bayan ng San Miguel, Bulacan. Magandang araw. So ako si Erica Joyce Magat from Municipal Environment and Natural Resources Office. So, ako ay isang environmental management specialist ito yung position ko sa MENO. So, una-una dyan, kailangan natin maging disiplinado at responsable doon sa ating mga basura. So, kailangan din na ang bawat mamamayan ng barangay ay tumubon doon sa itinatadhana ng RA 9003 na kung saan itinatadhana nito na yung tinatawag na mandatory segregation of source. So, ibig sabihin, dapat ang mga basura pa lamang ay nakasegregate na kung saan yung source ko. Sa setup po ng barangay, ang source ko ay sa bahay. So, dapat po sa bahay pa lamang, iwan-iwalay na yung mga basura bago ito kolektahin. So, dapat din ang mga barangay ay paigtingin yung pagpapatupad ng segregation ng collection policy. Actually, kami ngayon dito sa San Miguel probably naman sa buong lalawigan ng Bulacan, ang mga barangay ay inaatasan ng DILG under ng Manila Bay Rehabilitation Program. Ito ay yung libuhang clean up drive na kung saan dapat ang mga barangay at ang mga mamamayan ng barangay ay maglilinis every week, actually every Saturday. So, pangalawa din, siguro yung barangay dapat paigtingin din yung kanilang mga IEC. So, ngayon kasi, dati kasi information, education, communication, yung tawag doon sa IEC. Ngayon kasi, ang ginagamit ng terminology dyan ay SEPA, yung communication, education, and public awareness. So, ito yung pagpapalagay ng mga informasyon sa mga sa tamang pamamahala ng basura. Meron kami dalawang uri ng palit basura programs kung saan yung isa, trash to food, yung kanilang mga plastics ay pinapalit namin ng mga na 1 kilong bigas at 1/4 na iodized salt. So itong palit basura program natin na ito na trash to food, ito ay sa pagtulungan ng Municipal Nutrition Office. So sila sa kanila yung sila yung nagpo-provide ng iron fortified rice at iodized salt. So isa naman meron kami palit basura program na tinatawag na trash to cash program. Ito naman ay partnership with non-government organization. Ito yung Hoki company, kung familiar kayo. Ito yung tinatawag natin Aling Tindera program. So dito naman yung mga plastics din binibili
Yun naman, trash to cash. So, itong mga plastics, any kinds of plastics, mga, kahit yung mga balutan ng mga e-commerce ngayon, yung mga Shopee, mga bubble wraps, Lazada, lahat din. Binibili na ng alin tindera yun ng 2 pesos at 15 centavos per kilo. So, sa ganitong paraan kasi, mababawasan na din natin yung problema natin sa plastics. Sa mga pets na naglisaw or nagkalat sa kalsada. So, mahalaga din na magkaroon ng ordinansa sa tamang pangangalaga ng ating mga pets, katulad ng mga aso, pusa. Kasi una-una, para maiwasan natin yung pinaka-problema ng barangay na nabanggit mo na nagkalat yung mga basura sa kalsada dahil nga kinakalkal ng mga aso, ng mga pusa. So, dito pag nagkaroon tayo ng ordinansa na ito, mapipigilan. Hindi naman totally natin mawawala yung mga kalat sa kalsada. Pero at least, kahit paano, mababawasan yung ganun mga problema. So, mababawasan yung mga magkakalat ng basura. So, wala kung mga aso ay nasa bahay lang, nakatali, nakatulong. So, kung responsable yung mga may-ari. So, hindi na tayo, or mababawasan na yung cases ng kalkal basura ng mga aso. Hinihikayat namin yung mga barangay na magtayo sila ng sarili ng MRF. So, yung MRF kasi yung Material Recovery Facility na kung saan dapat lahat ng basura na nagagaling sa bahay ay dumadaan sa MRF bago ito itapon sa sanitary landfill. Kasi sa MRF, dito natin gagawin lahat ng diversion efforts. Actually, sa amin kasi hindi na kami nag-iikot ng kailangan talagang classification ng basura. Kahit sa amin kasi kahit dalawa lang, nabubulok at di nabubulok, malaking bagay na din kasi yun. So, sa Riel, karamihan ng barangay ay parang farmland. Mga kabahayan dito ay, malalaki yung kanilang mga bakuran. So, hinihikayat namin sila na kung yung mga kanilang mga nabubulok, ibaon na lang nila doon sa kanilang mga bakuran. Salamat sa napakahalagang impormasyon, Miss Erica. Mga katalakan, malinaw na bibiro ang epekto ng plastik at basura sa ating komunidad. Ang simpleng pagtatapon ng walang disiplina ngayon, pwede nang maging sanhi ng baha at sakit bukas. Kaya naman, simulan natin sa ating sarili ang tamang gawain sa pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Tandaan, maliit na aksyon natin ngayon, malaking epekto sa kalikasan at kaligtasan ng komunidad. Huwag kayong aalis, katalakan. Magbabalik pa ang talakan ni Gina pagkatapos ng munting paalala. Sa bawat tahanan, dapat may pag-ibig, hindi pananakit. Pero libu-libong kababaihan at bata ang tahimik na naghihirap sa kamay ng karahasan. Kung ikaw o may kilala kang nakararanas ng pisikal, emosyonal o verbal na pang-aabuso, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Tumawag sa PNP Hotline 911 o lumapit sa pinakamalapit na barangay o women's desk. Ang unang hakbang mo ay maaari magdiktas ng buhay. Labanan natin ang karahasan, itaguyod ang respeto at pagkakapantay-pantay. Ito ay paalala mula sa programang Talakan with Gina para sa ligtas at makatarungang komunidad. At nagbabalik ang Talakan with Gina. Mga katalakan, nalaman natin na ang simpleng basura sa gilid ng kalsada ay pwede nang maging sanhi ng baha at sakit sa ating barangay. Pero huwag mag-alala, may mga simpleng hakbang na pwede nating gawin upang masolusyonan ito. Una, siguraduhin nating tama ang pagtatapon ng basura. Itapon ang basura sa tamang lagayan at huwag sa gilid ng kalsada.
Paghiwalayin ang basura ayon sa mga uri, nabubulok, recyclable at hazardous. Gumamit ng saradong basurahan para hindi ikalat ng mga aso at sumingaw ang amoy sa hangin. Pangalawa, sumali sa barangay cleanup. Kahit ilang minuto lang sa isang linggo, malaking tulong ito upang hindi magbara ang ating mga kanal at mapanatiling malinis ang kalsada. Mas masaya rin kung kasama ang pamilya at kapitbahay. Pangatlo, iwasan ng single-use plastic at gumamit ng eco bag, reusable containers at tumbler. Sa mga ganitong paraan, mababawasan ang plastic waste na nagdudulot ng bara sa drainage. Pang-apat, tamang pag-aalaga sa alagang hayop. Siguraduhin may tali ang mga aso kapag inilalabas upang hindi nila ikalat ang basura. Turuan din ang komunidad tungkol sa responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop. At panglima, sumunod sa barangay ordinances at mag-report agad ng illegal dumping. Kung may nakakalat na basura sa kalsada, i-report sa barangay para agarang maaksyonan. At panghuli, magtulungan bilang komunidad. Mag-organisa ng information drives o barangay meetings upang maipaliwanag ang epekto ng maling pagtatapon ng basura sa kalusugan, kalikasan at imahe ng barangay. Linisin din ang kanal sa harap ng bahay o kalsada para maiwasan ang pagbaha. Mga katalakan, tandaan, ang maliit na aksyon natin ngayon, malaking epekto sa kalinisan, kaligtasan at ganda ng ating barangay bukas. Simulan natin sa ating sarili at hikayatin ang kapitbahay at pamilya na makiisa. Pagsama-sama, kaya-kaya nating gawing mas malinis at maayos ang ating komunidad. Mga katalakan, lagi din natin tatandaan, basura mo, itapon mo ng tama at kung plastic yan, iwasan natin yan. Sa episode natin ngayon, napag-usapan natin ang epekto ng basura sa ating komunidad, sa baha, sa kalusugan, sa kabuhayan at sa mamamayan. Natutunan natin na kaya nating solusyonan ito kung sama-sama at nagkakaisa. At muli, ako ang inyong host, Regina de San Jose, at ito ang Talakan with Gina. Hanggang sa susunod na linggo! Sa basurahan, itapon ating kalat. Sa basurahan, itapon ating kalat. Itapon ang basura ng tama upang kalat ay mabawasan. Malinisan nating kapaligiran, polusyon ay maiwasan. Sa basurahan, itapon ating kalat. Sa basurahan, itapon ating kalat.